So yun mga idol, for today's video, magdi-DIY muna tayo. Another day, another vlog na naman. Ito ang ating DIY, lalagyan natin ng tinted sticker. Itong helmet ng BR natin. Wala pa kasi tayong pambili ng helmet, kaya ito muna. Actually, kulay black to. Ginawa kong pink para bumagay sa BR natin. Kaya simulan na natin yan. Ito na nga yung helmet na gagawin natin tinted. Yan, gamitin natin. Gamit lang tayo ng screw dyan para makalag natin tong visor ng helmet. Sa part nga na to, hindi ko makalag yung helmet dyan. Pumakat nga pala yung pintura dun sa may mismong visor, kaya hindi ko siya makalag. Todo persa nga ako dyan, pero wala pa rin nangyayari. Mas makapit pa sa kabit ng shota mo. Pumakat yung ang pinturang ginamit natin dito. Siya matanggal. Masyado kasi ako naging excited, kaya kinabit ko na kabod yung visor. Hindi pa man natutuyo yung pintura. Sa part nga na to, nararamdaman ko na yung momentum. Mukhang matatanggal na siya. Nag-aalangan nga ako dyan. Baka kasi mabasag yung visor. Mas malaki gastos. Yun. Nakuha din natin. Smooth yan. No? Kakalagyan na natin. Matapos nga ang 20 segundo, nakalag na natin yung visor dyan. At dali-dali ko nang hinahanap yung tinted sticker para may apply natin. Sa pag-apply nito, kailangan mo nga rin ng tiyaga. Nag-apply na nga ako nito dati, pero hindi nag-success. Kaya muli natin susubukan. Kasi ganun naman talaga. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Trial and error nga tayo dyan guys. Kasi hindi rin talaga biro yung pagkakabit nito. Minsan, nagkakaroon pa ng mga bubbles. Tapos, kapag pinapainit natin siya, minsan nasusunog pa. Kaya hindi talaga perfect yung paggawa nito, lalo na kung wala kang experience. So sobrang dami kong pagkakamali, dapat pala bumili na lang ako ng tinted visor kasi ganun din pala yung gastos. Akala ko kasi nung una madali lang mag-apply nito, expectation versus reality talaga. Nanood kasi ako sa YouTube, parang ang dali lang mag-apply, pero pag ikaw na mismo yung gagawa, mahirap pala. Pero wala namang bagay na madali sa una, talagang pinaghihirapan. Kaya sa pagkakataong ito, muli ko na namang sinubukan. Naipakat ko na nga yung tinted sticker dyan mga guys. Mamaya iinitin ko na yan. And then ipe-press lang natin gamit yung ID ko para lumabas-labas yung mga bubbles. Pero sa pagkakataong ito, medyo nadidismaya ako kasi parang ang pangit ng kabit ko pero hindi pa rin ako sumuko dyan. Kasi alam ko habang may oras, may pag-asa. Magagawa din natin to. Hindi lang madali pero kakayanin. Sa pagkakataong ito, hindi ko nga alam kung saan ko sisimulang iinitin. Medyo mahirap din kasi sa kadahilan ng wala tayong clamp kaya hindi natin siya maipit. Mas mapapadali sana dito kung mapipix natin yung position ng mismong visor para hindi na natin siya hawakan. Yung mismong tinted sticker na lang yung hawakan natin sabay iinitin. At saka ilalapat doon sa may mismong visor gamit yung ID. Binaklas ko nga muna dyan kasi hindi talaga ako satisfied. Maraming bakol-bakol. Uulitin ko na lang ulit. Baka mas gumanda pa. Sabi ko sa inyo guys, mahirap talaga magkabit nito. Hindi ko alam kung ako lang, pero siguro sa mga may experience, kayang-kaya nila to. Ako kasi tamang DIY lang. Siya rin kasi yung igagastos kung ipapagawa ko pa sa iba. Kaya kung kaya ko naman, ako na lang. Dito nga guys, sisimulan ko na siyang iinitin. Sa pag-iinit nga pala nito guys, dapat bagya lang kasi pag nasobrahan, puputok yung bubbles. Pag pumutok yung bubbles, masisira yung tinted sticker. Wala nga akong blower dyan mga guys, kaya yung fire gun na lang yung ginamit ko. Pinipress-press ko na nga yung mga bubbles dyan para matanggal na nang lumapat na yung sticker sa may visor. Kung gusto nyo nga pala mga guys na umorder ng tinted sticker, ilalagay ko lang yung link nyan sa taas. Kayo na lang bahala mag-visit. Para nga pala sa mga lens ng sasakyan yan, pero yung sa akin, nilagay ko sa clear visor ng helmet para magkaroon naman ng konting tindigan yung helmet natin kahit ordinary lang. Maganda rin talaga mga guys, marunong ka mag-DIY para yung simpleng bagay mas napapaganda. At yung mga bagay na akala mo hindi na pwede, ay pwede pa pala. Kasi bakit mo kailangan itapon yung isang bagay kung mapapakinabangan mo pa naman? Hindi naman sa lahat ng oras, kailangan mong gumastos. Pero ako, sadyang magastos na talaga. Dito nga mga guys, nagsaseryoso na ako dyan. Kitang-kita nyo naman sa mukha ko. Kasi, ang hirap magkamali.
Ilang beses na akong gumastos dyan para na akong bumili ng tinted visor. Isa yata to sa mga malaki kong pagkakamali ngayong 2025. Kasi yung akala ko mapapamura ako mga guys, mas napamahal pa pala ako. Lumipat na ako ng pwesto kasi nahihirapan ako doon. Inipit ko na nga dito sa may bangko. Sa pagkakataong yan, binakalas ko ulit kasi hindi talaga ako satisfied. Ang daming bakol-bakol. Disclaimer lang guys, hindi ako marunong magkabit nito. Tamang DIY lang. Ina-apply ko lang yung mga napapanood ko sa YouTube. Kapag kasi nanonood ka sa YouTube o kaya naman nag-scroll ka sa Facebook, marami ka talaga mapupulot na idea at mga bagong matututunan. Huwag nga lang yung mga kalokohan. Iniinit ko na nga dito guys. Umaasa pa rin talaga ako na maaayos ko yan. Kahit parang ang labo-labo na. Mas malabo pa dun sa tinted sticker. Medyo madumi na din kasi yung tinted sticker dyan. Nalukot-lukot na. Hindi naman kasi ako ganun kagaling sa pagpapakat ng sticker. Tsambahan lang din. Saka nga pala mga guys, kung gusto nyo rin magpakat ng ganito, suggest ko lang sa inyo, gumamit kayo ng blower. Kasi napakahirap pala pag fire gun. Nasusunog yung mismong sticker. Mahirap tansyahin yung init ng fire gun, nabubutas yung sticker. That's why madami akong pagkakamaling nagawa dyan dahil sa pang-init ko. Eto nga mga guys, nagbaklasan serye tayo. Kasi nga, pangit talaga yung pagkabit natin. Kaya uulitin natin, trial and error talaga. Kasi pag gusto mo, may paraan. Shoutout nga pala sa 108 followers ko dyan. Medyo dami na kayo. Kaya mga guys, kung napapanood nyo itong video ko, baka naman follow, like, and share lang. Sapat na. Hanggang dito na lang muna mga guys. Salamat sa inyong panonood. Comment for part 2. Bye-bye!